Isang empleyado sa Cebu ang napilitang tumayo ng halos 2 oras nang dahil sa pangwawarsak ng isang BINI member. O, tama kayo nang narinig. Isang kupal na BINI member. Legit BINI member. BINI as in biniyayaan ng bayag at burat pero nagpupumilit na babae siya. Napakatindi ni Ato, man. At burat pero nagpupumilit na babae siya. Ingit ka lang dahil hindi ka magkakadibu. Bading! Winarsak ng isang bakla ang isang staff dahil lang natawag siyang sir. Anong gusto mo itawag sa'yo, boss? Bossing! Kamusta ang buhay-buhay, kinang ina mo? Boss! Kamusta ang buhay-buhay? Bro, real talk. Nagre-real talk na si Ato tungkol kay Sir Jude. Ano ba yan? Ano ba kasi ginawa mo, Sir Jude? Ikaw talaga manong. Kingina, hindi ko inakala na aabot dito sa Pilipinas yung mga ganitong klaseng katarantaduan na may nagtatanga-tangahan sa public na lugar dahil lang na mali ng tawag yung kung sino sa kanya. Di ba sa gantong kaso, yung bakla natawag na sir, kaya siya naguhurumintado. King inang pronouns yan sa mga baklang iyakin dyan, tangin na ipatato nyo sa noo. Ha, ipatato nyo sa noo yung pronouns na gusto nyong banggitin sa inyo. Di ba? Ipatato nyo sa noo para walang nagkakamali sa kung anong itatawag sa inyo. Siya nga naman, confusing itsura mo, mukha kang manong, tas magdedemand ka ng ganun. Pwede siguro ipatato mo dito para hindi mo na kailangan i-explain. Okay, just fine. God damn, bro. Napakalupit ni Ato. Ano gusto nyo? Hulaan namin kung ano kayo? Ha? Hulaan namin? Putang na, manghuhula ba kami dito? Hindi kami pwedeng bumase sa kapal ng makeup at pananamit nyo. Tangina, bakit? Tangina, may bisexual eh. Di ba may bisexual? Paano yung bisexual? Yun yung parehas siyang lalaki't babae. Di ba? Hindi ko alam kung bisexual ba yung tawag doon o may iba pang tawag doon na putang ina parehas siyang ganun. 'Di ba? Monday gusto niya lalaki siya, Tuesday gusto niya babae siya. Putang ina. Huwebes gusto niya siya yung sumusubo, tapos sa Biyernes gusto niya siya na yung sinusubo. 'Di ba? Depende sa mood niya kung ano yung kasarian niya. Kaya hindi kami pwedeng mag-assume kung anong itatawag namin sa inyo based sa kung sa anong suot nyo lang. Kung anong gano'ng kapal yung makeup nyo. Kasi nga putang ina may ganyan may bisexual yung pareha siyang babae at lalaki. Diba? Lunes gusto niya siya yung tumitira sa puwet, sa Martes gusto niya siya na yung tinitira sa puwet. Ang inang trip yan. Tangin ng trip. Man. Real talk kung real talk. Hindi nagpipigil si Ato. God damn. Ato is on fire. Kasi nga putang ina may ganyan Putang inang trip yan. Di ba sa mga miyembro ng LGBTQA+, 1 terabyte fully paid, putang ina J7 Prime, iyakin dyan. Fully paid? God damn. Kung ayaw yung nagkakamali yung tao sa kung anong assumption sila, kung anong gender, tang ina patato nyo sa noo. Di ba? O kaya magdala kayo ng JBL speaker na may naka-autoplay doon na puta ina, bading ako, ang pronouns ko ay they, them, okay? May point naman ng leader ng mga classes na pangit. Okay, magkakamali, putang ina, habang naglalakad kayo may JBL speaker kayong ganun. Para sa Quiapo, di ba sa Quiapo may ganun, may paulit-ulit na speaker nung mango dragon fruit ba yun na inumin? Kaya alam mo may mango dragon fruit doon, hindi ka na magkakamali na antinda doon, halo-halo. Di ba kasi may JBL na tumutugnog doon di ba? Magandang suggestion ito, Ato. Mango dragon fruit, pinipilahan, dinarayo, dito yon. O, putangin na, ganun din gawin nyo. Magdala kayo ng speaker na may paulit-ulit na naka-play doon na they, them ang pronouns ko, they, them ang pronouns ko, may sayad ako sa ulo. Alam niyo, nung mid-2000s, first time ko nakarinig ng gano'n sa isang parang mobile na store, di ba? 20 na lang, 20 na lang, wala nang 50, wala nang 100, 20 na lang, 20 na lang, 20 na lang. God damn! Para walang nagkakamali, di ba? Kayo yung mag-take actions, di ba? Towards dun sa gusto nyong ma-achieve na assumption sa inyo ng tao. Kayo yung... Okay, so ibig sabihin dito ni Ato, kayo yung mag-adjust, okay? Kayo yung nagbabago eh. Okay?
Kumbaga, binabago niyo yung biological. Gusto niyong baguhin yung biological component nyo, man. So, kailangan kayo din mag-a-adjust sa mga tao. God damn it. Mag-a-adjust, hindi mundo yung mag-a-adjust sa kung anong trip nyo. Again, walang masama dyan sa trip nyo. Walang masama dyan sa trip nyo. Di ba? Kung trip nyong mag-ilusyon na babae kayo, knowing na pinanganak kayong lalaki, o kaya gusto nyong maging lalaki, knowing na pinanganak kayong babae, walang masama dyan sa trip nyo na yan. Trip nyo yan eh. Di ba? Pero unang-una, wag nyong ipilit yan sa mga bata. Damn, bro. Real talk, ito sinasabi ni Ato, man. Wala namang masama kung talagang yan ang preference nyo, yan ang lifestyle na gusto nyo, sexual preference nyo, okay lang naman. Pero sabi ni Ato, wag nyong diktahan yung mga tao. Wag nyong, alam mo yun, didiktahan nyo na magsisinungaling yung mga tao kahit triangle yung nakikita nila. Gusto nyo square. Square. Kahit triangle naman yung nakikita ng mga tao. Kasi nungalingan yan, sabi ni Ato. God damn it. Huwag nyo lasunin yung utak ng mga bata. Pangalawa, hindi mundo yung mag-a-adjust sa inyo. Kayo yung mag-adjust. Di ba? Pag nagkamali kami ng assumption sa kung anong gender nyo dahil sa lack of proper actions nyo towards sa kung anong gusto nyong ma-achieve na gender assumption sa inyo, sa amin kayo magagalit? Ang ina nyo pala eh. Di ba? Wala kaming panahong aralin at mag-research patungkol dyan sa kung anong sakit nyo sa utak na iba yung gender nyo. Sa bagay, bro, matindi na yung kahirapan sa mundo. Alam mo yan, nagbababaha, nag-uulan. Di ba? Wala nang oras ang taong bayan, ang masang Pilipino ay wala nang oras para baguhin pa yung napag-aralan na natin simula elementary. Okay? Nung elementary sa science, dalawa lang ang gender. Okay? God damn, real talk, bro. Biological or science na usapin ito, man. No. Di ba? Mga putang na aralin daw, mag-research para daw di nagkakamali. Tangina. Binigyan mo pa kami ng dagdag gagawin. Di ba? Mga subject nga sa school na para makapas at makahanap ng trabaho something, kinatatamaran namin eh. Diyan pa kaya sa wala naman kaming paki talaga at all. Ang inang gender yan. Pag re-researchin, pag-aaralin mo pa kami para may idea kami, ano bang mapapala namin dyan? Di ba? Kayo lang yung nagbe-benefit yan sa kagaguhan nyo. Sa bagay, goddamn gang, kung titignan niyo yung sitwasyon, waiter yun eh, alam mo yun, bata na waiter, at ang mga batas sa mga kumpanya at establishmento ay ganon dito sa Pilipinas, karamihan, bro. Okay? Ia-address mo yung tao na naaayon sa kanyang tunay na gender. God damn. Na yan, puta, kayo yung mag-adjust, kayo yung mag-take actions. Labas na kami dyan. Di ba? Mag-research kasi kayo para hindi kayo misinformed sa kung anong klaseng tao kami. Kinangina mo. Pinigyan mo pa kami ng assignment Hindi namin kasalanan yun. Pag nagkamali kami ng tawag sa'yo, kasi wala ang JBL speaker na naka-autoplay na they, them ang pronouns ko, unselecta at magno. Wala na mo na yun. Di ba? Hindi kami pwedeng mag-base sa kung anong suot at gano'ng kakapal yung makeup mo. Diba? Kasi nga may gender din na parehas siyang babae at lalaki. Putang ina, paano pag tinawag ka naming ma'am? Biglang, hindi lalaki ako na nagbibihis ganito kasi expression ko to. Putang ina, ang gulo nyo. Diba ang gulo nyo eh? Diba pinapagulo nyo? Alam niyo, goddamn gang, sumikat yung ganyang mindset ni Sir Jude, ni Manong Jude, sa ibang bansa, sa western countries, sa Europe, sa US, di ba? Mga ganyan. Pero dito sa Pilipinas, iba yung kultura natin. At pangalawa, bro, marami na nagre-reklamo kahit sa ibang bansa. May mga nagre-reklamo ng mga parents, man. Na may mga drag queen na pinapapasok sa mga school, tuturuan yung mga bata ng ganon. Eto, opinion ko lang to Opinion ko lang to based sa observation ko sa movement ng mga ganyang klaseng tao. Yung mga ganitong klaseng tao, eto yung mga paepal, kulang sa aruga, mga di masaya sa loob ng bahay, kaya ayan, nagpapapansin sa society. Mga nag-feeling main character sa society, pag lumabas tong mga ganitong klaseng tao sa bahay, tangina ready yung isang dangkal netong English na rebat sa kung sinong tataliwa sa daan nila. Real talk. Alam nyo, goddamn gang, maraming ganyan kasi sa social media para pagtakpan yung kabulastugan nila gagamit ng mga English. Diba? Mga reasoning na western na reasoning, bro. Hindi yan uubra dito sa masang Pilipino, goddamn gang. Okay? Goddamn.
Naniniwala ako na legit na sakit sa utak yung gender kay Neme na yan, pero hindi dahil kung anong gender yung trip nila. Naniniwala ako na nagiging sakit lang sa utak tong gantong trip nila, di ba? Parang type ng kalungkutan tong sakit sa utak na to. Kalungkutan dahil hindi sila masaya sa tropahan nila or sa loob mismo ng bahay nila. At naghanap sila ng something para bigyan sila ng atensyon ng mundo, ng society, at yung pagpapalit ng gender at pagiging papansin patungkol sa kung anong gender yung trip nila, yung napili nilang kagaguhan. Malulungkot yung mga yan. Kadalasan sa mga yan, anak ng mayaman, na weirdo, na Okay, may point talaga si Ato. Pero alam mo yun, sinabi rin naman ni Ato, kung trip nyo yun, walang problema. Kailangan na magrespetuhan tayo bilang mga tao, human beings. Okay? Regardless kung ano man ang ating sexual preference, ay tayo ay magrespetuhan. Okay? Yun nga lang, ano man ang gender mo or ano man ang preference mo, mali ang mangdikta ng tao. Okay? Mali na i-manipulate mo yung tao, ididiktahan mo yung tao, pahihirapan mo yung tao ng dahil lang sa hindi mo nagustuhan ang kanilang pagbati sa iyo kahit maganda pa naman yung intensyon, di ba? Yung waiter mo kung maganda naman yung intensyon niya. Customer service, trend yung mga yan eh. Di ba? Pag service crew ka ng isang restaurant, isang cruise, yun ang laging tinuturo doon, di ba? Yung customer service. na malungkot na Meron pa kasing isa sa mga restaurant, may paniniwala doon na customer is always right. Okay? Pero hindi absolute. Para sa akin, hindi absolute. Minsan kasi yung iba inaabuso ng ibang customer ng mga Karen. Diba? Ano man yung gender. May mga lalaki din na Karen, may babae, may LGBT na mga Karen. Diba? Yung iba inaabuso nila yung customer is always right na kasabihan. Hindi, pag masyado ka ng bastos at walang respeto sa isang establishmento, kaya nga nandyan yung manager nila, kaya nga may gwardiya yung ibang mga establishment na ganyan. Dahil hindi tinotolerate yung mga ganyan, extreme na mga ugali ng mga ganyan. God damn, that's evil. Evil Knievel. hindi masaya sa buhay. Legit, hindi ko ini-stereotype ng mayayaman ha. Kasi putang ina, wala naman ako nakita na mahirap na bading na nakikipag-away siya dahil sa gender niya. Lahat ng mahihirap na bading na nakikita ko, tangina, masasaya sila. Pag sinabihan mo nga silang bakla, aayain ka pa na swear bate eh. Diba? Hindi yung, oy, ang pronouns ko ay ganito, ang pronouns ko ay ganyan. Tingnan nyo si Vice ganda. Isang bading na Totoo yun. May mga membro din naman ng LGBT na respectful naman, bro. At hindi balat sibuyas. Hindi yung mabilis ma-offend, di ba? Meron din namang mga respectful sa kanila. galing sa mahirap na hood. Pero masaya siya, di ba? Pag nagkakamali, natatawag siyang sir sa Showtime, dinodog show niya lang, di ba? Nakikipagbiruan lang siya, hindi yung ganto na nang wawarsak siya, di ba? Di ba kasi yung mga may hirap na bading, masaya yung childhood niyan. Kaya hindi na niyan kailangan ng atensyon, sa madaling sabi, hindi niya na kailangan magpa-epal. Kasi Yung attention at pa-epal, bro. Usually, yun talaga yung feminine trait. Diba sa mga babae, karamihan, gusto talaga nila yung napapansin sila, yung ganda nila, napapansin. Kaya yung attention, yun ang weakness ng mga babae. At syempre, since ina-acquire na rin ng mga LGBT na lalaki, gusto rin nila i-acquire yung ganong trait. Para ipakita yung emotional content nila, Mali yun, goddamn gang. Kasi umaabot na sa puntong ganito pag nasosobrahan yung mga ganyan, masaya siya sa buhay. Hindi gaya ng mga ganitong mayaman na weirdo na gustong magpaka-main character, so ang napili nilang bagay at kagaguhan para bigyan sila ng atensyon at pansin ng society, yung kagaguhang gender na yan. Di ba? Real talk! Real talk. De, charot lang. Charot lang. Lahat ng sinabi ko, charot lang. O, may charot sa dulo ha. Puta na, pag si Vice ganda, kahit anong sabihin niya ng pabalang sa national TV, basta may charot sa dulo, hindi dat kayo ma-open, di ba? Lahat ng sinabi ko, charot lang yon. Charot lang yon. Nagka-cloud chase lang ako, tsaka gusto ko lang ng views para makapagbenta ako ng mga paninda ko. Pangit Lives Matter shirt sa TikTok shop, tsaka sombrero. Walang masama, kapatid. Wala namang masama sa ganoon. God Comment damn. section yung link. Lahat ng sinabi ko, charot lang yon. God damn, may point si Ato, bro. Kung ano man mga sinabi niya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinion tungkol sa usaping ito, God damn gang. Okay? Kung mayroon man tayong mga opinion, para sa akin, ang pinaka-importanting opinion
ay ang opinion ng ating Creator, okay? The God Almighty, man. Okay? Kataas-taasan sa lahat, bro. Okay? At base sa kanyang opinion, nakikita nyo naman, kahit basahin nyo, nandun yun sa Dead Sea Scrolls, thousands of years ago, nandun yun sa 5 books of Moses, di ba? Simula Genesis. At sa kabila ng pangangailangan nating irespeto pa rin ang bawat isa, kung ano man ang ating pagkakaiba ng opinyon, bro. Para sa akin, ang pinaka-importanting opinyon ay kung ano ba ang masasabi ng Creator natin, God Almighty. Okay? At hindi natin made-deny, man. Logically, spiritually, bro. Ang pinakatama sa lahat, syempre, ay yung lumikha sa ating lahat. God damn, yeah. Real talk. Okay? God dang. All the praise to the Most High. All the comment kayo sa baba kung anong masasabi niyo sa usaping ito in this goddamn game. In this goddamn house.